Pinagbabayad ng bilyong utang habang ang patay kong asawa ay buhay na nagtatago sa kamalig. Habang namamatay ako sa pagod para sa aming anak, si Elara ay ginagawang alipin ng biyenan habang ang asawa ko ay nagpapakasasa sa alak sa dilim. Mabayaran mo ang utang o mamatay kayo sa gutom, ang banta ng kanyang pamilya. Ngunit sa isang iglap, nabuksan ang pinto ng lihim at bumagsak ang maskara ng kanilang kasinungalingan sa tulong ng mga awtoridad. Winakasan na ni Elara ang pagiging bulag. Oras na para sa isang malupit na pagtutuos. Kapag ang multo ng nakaraan ay naging buhay na halimaw ng kasalukuyan, sino ang susunod na mabubulok sa likod ng rehas? Ang kumukulong tubig na may kasamang sebo ay tila kumakapit sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Namanhid na ang mga daliri ni Elara Reyes sa walang tigil na pagkukuskos ng mga pinagkainan. Ang ingay ng mga kubyertos na nagbabanggaan at ang sigawan mula sa kusina ng karinderya ay matagal nang naging musika sa kanyang mga tainga. 5 taon. 5 taon na siyang ganito. Mula umaga hanggang sa tuluyang lumubog ang araw, nakababad ang kanyang mga kamay sa lababo. Pagkatapos nito, sasabak naman siya sa paglilinis ng sahig at mga banyo. Ang sahod ay sapat lamang para sa pang-araw-araw na pangangailangan nila ng kanyang 6 na taong gulang na anak, si Mateo. Ang natitirang kakarampot ay buong-buo niyang ibinibigay sa kanyang biyenan para sa isang utang na tila wala ng katapusan. Ang utang na iniwan ni Joaquin. Elara, may bisita ka, sabi ng may-ari ng karinderya, isang matabang babae na laging nakasimangot. Pinunasan ni Elara ang kanyang mga kamay sa maruming basahan na nakasabit sa kanyang baywang at sumilip mula sa kusina. Nakita niya ang kanyang biyenan, si Celia de Leon, na nakatayo malapit sa pintuan, may bitbit na isang paper bag. Ang mukha nito ay nag-aalala, gaya ng dati. Nay, mahinang bati ni Elara. Anak, dinalhan na kita ng hapunan, sabi ni Celia sa malambing na boses. Iniabot ang supot. Amoy pa lang. Alam na ni Elara na paborito niyang pansit iyon. Nakita kong hindi ka na naman umuwi para mananghalian. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, Elara. Paano na si Mateo? Isang mainit na likido ang tila gumapang sa puso ni Elara. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, naroon pa rin si Celia, ang ina ng kanyang yumaong asawa, ang tumatayong ina niya sa loob ng 5 taon. Salamat po, Nay. Pasensya na po. Kailangan ko lang talagang kumahayod. Sagot niya, pilit nang ngumiti kahit ramdam niya ang pagod sa bawat sulok ng kanyang katawan. Hinaplos ni Celia ang kanyang braso. Ang mga kamay nito ay malambot, kabaligtaran ng sa kanya na magaspang at may mga kalyo na. Naiintindihan ko, anak. Ginagawa mo ang lahat para sa kinabukasan ni Mateo at para sa karangalan ng pangalan ng ama niya. Isang araw, matatapos din itong lahat. Magtiwala ka lang. Ang mga salitang yon ay sabay na nagbigay ng pag-asa at bigat sa dibdib ni Elara. Ang karangalan, ang utang na kailangang bayaran para sa karangalan ng isang lalaking wala na. Tumango na lamang siya at pinanood ang kanyang biyenan na umalis. Gabi na nang matapos si Elara sa kanyang trabaho. Ang bawat hakbang niya pauwi ay tila may pabigat na 1 tonelada. Ang daan sa kanilang barangay ay tahimik, tanging ang mga kuliglig at ang tahol ng mga aso sa malayo ang kanyang naririnig. Ang ilaw mula sa mga poste ay aandap-andap, nagbibigay buhay sa mga aninong sumasayaw sa kanyang daraanan. Nang malapit na siya sa kanilang bakuran, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Elara, sandali. Si Aling Marites Salvador, ang kanilang kapitbahay na kilala sa buong lugar bilang reyna ng mga tsismis. Nakatayo ito sa labas ng kanyang gate, balot ng duster na may mga bulaklak. Gabi na po, Aling Marites, magalang na sabi ni Elara
Gusto na lamang niyang makapasok sa bahay at mayakap ang kanyang natutulog na anak. Alam ko, alam ko. Mabilis na sabi ni Marites, lumapit ito at bumulong na tila may ibinubunyag na malaking sikreto. Pasensya na sa abala, Hija, pero may napapansin akong kakaiba dyan sa inyo nitong mga nakaraang linggo. Partikular dyan sa lumang bodega, sa likod ng bahay ninyo. Kumunot ang noo ni Elara. Ang bodega? Isang maliit na gusaling gawa sa kahoy at yero na matagal nang hindi ginagamit, puno ng mga lumang gamit at alikabok. Simula nang mamatay si Joaquin, hindi na niya iyon pinansin. Ano pong kakaiba, Aling Marites? May anino akong nakikita tuwing gabi. Bulong nito, nanlalaki ang mga mata. Isang anino ng lalaki. Minsan, nakikita ko si Celia na may dalang pagkain papunta roon kapag 10 oras na ng gabi. Akala ko nung una ay pusalang o aso, pero imposible. Hugis tao talaga, Elara. At may mga gabing may naririnig akong kaluskos. Napabuntong hininga si Elara, isang buntong hiningang dala ng pagod at iritasyon. Aling Marites, baka po guni-guni niyo lang po iyon. Alam niyo naman, madilim doon at maraming kung ano-anong gamit. Baka po daga lang. Hindi ito guni-guni, giit ni Marites. Kilala mo ako, Elara. Malakas ang pakiramdam ko. May mali. Mag-ingat ka. Hindi na sumagot si Elara. Nagpaalam na lamang siya at nagmamadaling pumasok sa kanilang gate. Chismis. Iyon lang iyon. Produkto ng isang isip na walang magawa. Pero habang naglalakad siya sa kanilang bakuran, hindi niya maiwasang mapatingin sa direksyon ng bodega. Nakatayo itong tahimik sa pinakadulong bahagi ng kanilang lote na tatakpan ng dilim. Isang madilim na kahon ng mga lihim kung iisipin. Bigla siyang kinilabutan. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Pagod lang ito. Ang mga salita ni Marites ay kumapit sa kanyang isip dahil sa pagod. Pumasok siya sa bahay, dahan-dahang isinara ang pinto. Dumiretso siya sa kwarto kung saan mahimbing na natutulog si Mateo. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan ito sa noo. Ito ang kanyang lakas. Ito ang dahilan ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo. Nang papunta na siya sa sarili niyang silid, dumaan siya sa bintanang nakaharap sa likod bahay. Muli, ang kanyang mga mata ay napako sa bodega. Mula sa kinatatayuan niya, wala siyang makitang kakaiba. Isang lumang istruktura lamang na nilulumot na ng panahon. Guni-guni. Bulong niya sa sarili. Nang gabing iyon, habang nakahiga at pilit na ipinipikit ang mga mata, umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang lahat. Ang mukha ni Celia, ang mga salita ni Marites, ang imahe ng madilim na bodega, at sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa sandaling tila huminto ang pag-ikot ng mundo, may narinig siya. Isang tunog mula sa labas, sa direksyon ng likod bahay. Hindi ito kaluskos, hindi ito yabag. Ito ay isang ubo, isang tuyo at pamilyar na ubo. Isang ubo na madalas niyang marinig noon kapag naninigarilyo ang kanyang asawa. Isang ubo na hinding-hindi niya malilimutan. Ang ubo ni Joaquin. Nanigas si Elara sa kanyang higaan. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nanatiling alerto. Tanging ang marahan at ritmikong paghinga ni Mateo mula sa kabilang kama ang pumupunit sa nakabibinging katahimikan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang tunog na iyon. Isang ubo. Imposible, sabi ng isang bahagi ng kanyang utak. Guni-guni mo lang yon. Pagod ka lang. Namimiss mo lang siya kaya kung ano-ano na ang naririnig mo. Sinubukan niyang kumapit sa katwirang yon. 5 taon na siyang pagod. 5 taon na siyang nangungulila. Marahil ay pinaglalaruan na siya ng sarili niyang isip. Hinahanap ang isang multo sa bawat kaluskos at anino. Bumangon siya. Maingat na huwag gisingin ang anak. Lumapit siya sa isang maliit na baul na gawa sa kahoy sa paanan ng kanyang kama. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng ilang mga lumang damit at litrato, naroon ang isang bundle ng mga sulat, tinalian ng isang kupas na pulang ribon. Ang mga sulat ni Joaquin,
Kinuha niya ang mga ito at bumalik sa higaan. Sa liwanag ng munting lampshade, isa-isa niyang binuklat ang mga papel na naninilaw na sa paglipas ng panahon. Ang sulat kamay ni Joaquin ay mabilis at bahagyang nakakiling, puno ng buhay, puno ng mga pangako. Elara, mahal ko, bilangin mo man ang lahat ng bituin sa langit. Hindi pa rin ito mapapantayan ang pagmamahal ko para sa'yo. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Bubuo tayo ng isang pamilyang hindi kayang tibagin ng kahit anong pagsubok. Basa na ang kanyang mga pisngi bago pa man niya namalayan. Ang bawat salita ay tila isang haplos at isang saksak ng sabay. Ang sakit ng pangungulila ay bumalik, sariwang-sariwa, na para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at niyakap ang mga sulat. Ito ang totoong Joaquin, ang mapagmahal, ang nangangarap. Hindi ang isang multo na umuubo sa dilim. Pilit niyang pinaniwala ang sarili na ang alaala na lamang niya ang natitira at yun ang dapat niyang panghawakan. Kinabukasan, sinubukan ni Elara na maging normal ang lahat. Ngunit habang nag-aalmusal sila, ramdam niya ang titig sa kanya ng kanyang mga biyenan. Malalim yata ang iniisip mo, Elara. Puna ni Celia habang nilalagyan ng sinangag ang plato ni Mateo. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala, ngunit may kung anong kislap sa mga mata nito na hindi niya mawari. Pagod lang po sa trabaho, Nay, sagot ni Elara. Umiiwas ang tingin. Naiintindihan namin. Sabat naman ang kanyang biyena na lalaki, si Rodrigo, na bihirang magsalita. Pero kailangan mong lakasan ang iyong katawan. Medyo malaki pa ang kailangan nating habulin sa utang ni Joaquin. Para itong isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Biglang nawala ang init ng kape na kanyang hinihigop. Tungkol po dyan, Tay, naisip ko lang po. Maaari ko po bang makita ang mga kasulatan ng utang? Baka po may paraan para makausap natin ang pinagkakautangan para mabigyan tayo ng palugit. Biglang nagbago ang anyo ni Rodrigo. Mula sa pagiging tahimik, naging iritable ito. At ano ang alam mo sa mga ganoong bagay? Huwag mo nang isipin yon. Ang trabaho mo ay magtrabaho at magbigay ng pera. Kami na ang bahala sa pakikipag-usap. Huwag ka nang magdagdag ng problema. Natahimik si Elara sa biglaang pagsungit nito. Rodrigo, dahan-dahan lang. Saway ni Celia sa asawa bago bumaling kay Elara na may pilit na ngiti. Ang ibig sabihin ng iyong Tata Rodrigo, anak, ay huwag mo nang isipin ang mga komplikadong bagay. Masisira lang ang ulo mo. Ipagkatiwala mo sa amin. Ang mahalaga ay ang kinikita mo linggo-linggo. Para na rin ito sa kinabukasan ni Mateo. Tumango na lang si Elara, ngunit isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Bakit ayaw nilang ipakita ang mga papeles? Bakit sila nagagalit kapag nagtatanong siya? Nang hapong iyon, habang nagwawali sa bakuran, bago pumasok sa trabaho, muli siyang tinawag ni Aling Marites. Hiya, pasensya na ulit. Bungad nito, mas mababa ang boses kaysa dati. Pero kagabi, kitang-kita na ng dalawang mata ko. Si Celia, nagdala ng isang bandehado ng pagkain papunta sa bodega. At hindi lang basta pagkain. Aling Marites, baka po para sa mga aso lang. Hindi. Mabilis na putol ni Marites. May takip na aluminum foil pero nakaangat ng kaunti ang isang gilid at amoy na amoy mo ko, Elara. Amoy na amoy ko, adobo. Di ba paborito yon ni Joaquin? Natigilan si Elara. Ang adobo ni Celia. Walang sino man ang makakagawa noon, kundi siya. Iyon ang laging niluluto ni Celia tuwing kaarawan ni Joaquin o tuwing may espesyal na okasyon. At isa pa, dagdag ni Marites, lalong inilapit ang mukha. May kasamang isang bote ng beer. Kailan pa kumain ng adobo at uminom ng beer ang mga daga? Nabitawan ni Elara ang walis. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sementadong sahig ay tila kasing lakas ng kabog sa kanyang dibdib. Ang ubo.
ang anino, ang adobo. Hindi na ito maaring maging isang pagkakataon lamang. Salamat po, Aling Marites, sabi niya, at walang lingon-likod na pumasok sa loob ng bahay. Hindi siya pumasok sa trabaho ng gabing iyon. Nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam. Ang totoo, ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Kailangan niya ng pruweba. Isang pruwebang hindi maitatanggi. At naalala niya, ang kapitbahay nilang si Mang Romy, isang seaman, ay nagpakabit ng CCTV sa labas ng bahay nito para sa seguridad. At ang isa sa mga kamera nito ay nakatutok mismo sa eskinita, sa gilid ng kanilang lote. Ang eskinita, kung saan nakaharap ang tagong pinto ng bodega. Nanginginig ang mga kamay na kumatok siya sa bahay ni Mang Romy. Ang asawa nito, si Aling Nena, ang nagbukas ng pinto. Elara, napasugod ka. May problema ba? Nag-aalalang tanong nito. Pilit na ngumiti si Elara, sinisikap na itago ang panginginig ng kanyang boses. Naku no, pasensya na po sa abala, Aling Nena. Itatanong ko lang po sana, nawawala po kasi yung isa naming alagang manok. Baka po sakaling nahagip ng CCTV ninyo kung saan na napunta. Isang palusot na kasing babaw ng kanyang pag-asa, pero ito lang ang naisip niya. Ay, ganun ba? Halika, pasok ka. Anyaya ni Aling Nena, hindi naman nagduda. Tamang-tama at nanonood ng TV si Romy. Tingnan natin. Pinapasok siya sa maliit na sala. Naroon si Mang Romy, nakaupo sa harap ng telebisyon na katabi ng isang maliit na monitor na nagpapakita ng 4 na magkakaibang anggulo mula sa mga kamera. Ang isa sa mga kahon sa screen ay pamilyar sa kanya. Ang eskinita, sa itim at puting kulay, malabo at pixelated. Dumadagundong ang kanyang dibdib habang ipinapaliwanag niya ulit ang kanyang sadya. Mabait si Mang Romy at pumayag agad. Kailan pa ba nawala? Tanong nito. Hawak na ang mouse ng computer. Kagabi po yata. Mabilis na sagot ni Elara. Mga hating gabi po siguro? Baka po may gumapang na aso o pusa. Sige, tingnan natin. I-click ni Mang Romy ang huamyan ng eskinita para palakihin ito. Sinimulan niyang i-rewind ang recording. Ang oras sa itaas ng screen ay mabilis na umuurong. 10 p.m., 9 p.m. Bumibilis ang paghinga ni Elara. Tila bawat segundong lumilipas ay isang suntok sa kanyang dibdib. Sandali, sabi ni Mang Romy. Itinigil ang pag-rewind sa bandang 11:45 p.m. Panoorin natin mula rito. Sa una, walang galaw. Tanging ang mga dahon ng isang gumamelang gumagalaw sa hangin. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng bodega. Si Elara ay napahawak ng mahigpit sa braso ng Silya. Lumabas ang isang babae. Kahit malabo ang kuha, kilalang kilala ni Elara ang tindig at ang duster na suot nito. Si Silya, may dala itong bandehado. Nagpalingalinga ito sa paligid bago mabilis na pumasok ulit sa loob. Totoo ang sinabi ni Marites. Ayan, baka yang biyenan mo. Nakita niya, sabi ni Mang Romy. Opo, baka nga po. Halos pabulong na sagot ni Elara. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Pinatakbo ulit ni Mang Romy ang video. Lumipas ang ilang minuto. 20, 30, walang nangyayari. Nagsimula na ng isipin ni Elara na baka hanggang doon na lang iyon. Baka nga guni-guni lang niya ang ubo. Baka sobra lang siyang nag-iisip. Mukhang wala na yata, Elara. Baka sa kabilang kalsada dumaan yung manok mo. Sabi ni Mang Romy, akmang ibabalik na sa live view. Sandali po. Pigil ni Elara, halos mapasigaw. Pakiantay lang po, kahit mga ilang minuto pa. Nagkibit balikat si Mang Romy at naghintay. At doon, sa oras na 12:28 a.m., muling bumukas ang pinto ng bodega. Pero hindi na si Celia ang lumabas. Isang lalaki. Nakatayo ito sa may pintuan, nakatalikod sa kamera. Tila nag-iinat. Nakasuot ito ng sando at shorts. Pamilyar ang hubog ng kanyang likod.
Pamilyar ang paraan ng pagkakatayo nito. Malamig na pawis ang nagsimulang tumulo sa noo ni Elara. At pagkatapos, nagsimula itong maglakad palayo sa kamera, papasok sa kadiliman ng eskinita. At doon nakita ni Elara isang bahagyang pag-ika, isang halos hindi mapansing paghila sa kanang paa sa bawat hakbang. Ang pilay na nakuha ni Joaquin mula sa isang aksidente sa motor noong binata pa sila. Ang pilay na kaya niyang kilalanin kahit sa pinakamadilim na gabi, kahit sa pinakamalabo na imahe. Ang mundo ni Elara ay huminto. Ang ingay ng telebisyon, ang pag-ubo ni Mang Romy, ang pag-ikot ng electric fan sa sulok. Lahat ay naglaho. Tanging ang imahe ng lalaking iyon na papalayo, humihila ng isang paa, ang nanatili. Ang kanyang puso, na kanina'y dumadagundong, ay tila biglang tumigil sa pagtibok. Ang mundo ni Elara ay huminto. Ang ingay ng telebisyon, ang pag-ubo ni Mang Romy, ang pag-ikot ng electric fan sa sulok. Lahat ay naglaho. Tanging ang imahe ng lalaking iyon na papalayo, humihila ng isang paa, ang nanatili sa kanyang paningin. Isang multo na gawa sa itim at puting pixel, ngunit sapat na para wasakin ang pundasyon ng kanyang buong pagkatao. Elara, Hija, ayos ka lang? Ang boses ni Aling Nena ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Doon niya napansin na nakatayo na pala siya. Ang mga daliri niya ay nakakapit ng mahigpit sa likod ng silya, ang mga kuko'y bumaon sa lumang upholstery. Ano? Opo, halos hindi marinig na sagot niya. Wala po yata dyan yung manok. Sasalamat po ng marami sa abala. Mang Romy, Aling Nena, kailangan ko na pong umuwi. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Tila may sariling isip ang kanyang mga paa na nagmamadaling lumabas ng bahay. Hindi niya naramdaman ang lamig ng hangin ng gabi o ang mga maliliit na batong tumutusok sa kanyang mga tsinelas. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nakapapasong lamig na gumagapang mula sa kanyang sikmura, kumakalat sa kanyang mga ugat, hanggang sa manlamig ang dulo ng kanyang mga daliri. Habang naglalakad pa uwi, isang malinaw na alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan. Ang araw ng libing. Mabigat ang amoy ng mga puting bulaklak sa loob ng kapilya. Nakasuot siya ng itim na bestida na nangangati sa balat. Kalong-kalong niya ang isang taong gulang pa lamang na si Mateo na walang kamalay-malay sa lahat. Nakakapit sa braso niya si Celia, humahagulgol, bumubulong ng mga salitang aliw na para sa kanya ay walang kahulugan. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ni Celia sa gitna ng mga hikbi. "Hindi ka namin pababayaan. Pamilya tayo. Sasamahan ka naming harapin ang lahat ng iniwan ni Joaquin." Ang sarado at puting kabaong. Ang mukha ni Joaquin na hindi na niya nasilayan sa huling pagkakataon dahil sa masamang itsura nito matapos ang aksidente ayon sa kanila. Ang mga pangako ni Joaquin na nakasulat sa mga liham. Bubuo tayo ng isang pamilyang hindi kayang tibagin ng kahit anong pagsubok, ay naging abo kasama ng kanyang mga pangarap. Ngayon, ang alaalang iyon ay hindi nalarawan ng kalungkutan. Isa na itong malagim na komedya, isang teatro ng kasinungalingan. Si Celia na humahagulgol, si Rodrigo na tahimik na nakatayo sa isang sulok na may bakas ng pighati. Lahat sila ay mga artista at siya ang tanging manunood na naniwala sa kanilang palabas. Pagpasok niya sa gate, nakita niya ang bahay nila. Hindi na ito isang tahanan, isa na itong kulungan. At ang mga biyenan niya? Nadatnan niya silang dalawa sa sala, nanonood ng telebisyon. Napalingon si Celia nang marinig siyang pumasok. Ang nangiti nito, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay tila isang nangisi ng demonyo. "Oh, Elara, nakabalik ka na pala. Nahanap mo ba yung manok?" Tanong ni Celia sa parehong malambing na boses. Tumingin si Elara sa mukha ng babaeng tinuring niyang pangalawang ina. Nakita niya ngayon ang mga guhit ng kasinungalingan sa paligid ng mga mata nito. Tumingin siya kay Rodrigo
na sumulyap lang sa kanya bago ibinalik ang tingin sa TV. Ang kanyang katahimikan ay hindi na tanda ng pagiging seryoso. Ito'y katahimikan ng isang kasabwat. Paano sila nakakatulog sa gabi? Paano nila kayang tingnan siya sa mata araw-araw habang alam nilang ang bawat patak ng pawis niya, ang bawat kalyo sa kanyang kamay ay napupunta sa pagtatago ng isang buhay na lalaki? Hindi po, maikling sagot ni Elara. Ang boses niya'y walang emosyon. Baka po nakain na ng aso. Dumiretso siya sa kanyang silid. Ayaw na niyang makita pa ang kanilang mga muka. Ayaw na niyang makalanghap ng parehong hangin na nilalanghap nila. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at isinandal ang likod dito. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pinipigilan ang isang sigaw ng galit at sakit na gustong kumawala. 5 taon. 5 taon ng kanyang buhay ang ninakaw sa kanya. Ang mga gabing hindi siya makatulog sa pag-aalala. Ang mga araw na tinitiis niya ang gutom para lang may maibigay sa kanila. Ang kahihiyan sa tuwing kailangan niyang mangutang para sa gatas ni Mateo. Lahat para sa isang kasinungalingan. Lahat para kay Joaquin. Ang lalaking minahal niya ng buong buo. Ang lalaking nagtago at hinayaan siyang magdusa na parang isang alipin. Ang pagmamahal na nararamdaman niya ay biglang naging abo. At mula sa abong iyon, isang apoy ang nagsimulang sumiklab. Isang apoy ng galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Lumapit siya sa kama kung saan mahimbing na natutulog si Mateo. Ang anghel na hindi alam na ang ama nitong kinikilala niyang bayani ay isang duwag at manloloko. Hinaplos ni Elara ang malambot na pisngi ng anak. Dito, sa tabi ng kanyang anak, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagkakanulo. Luha ng isang pusong pinagtaksilan sa pinakamasakit na paraan. Niyakap niya ang kanyang anak, isinubsob ang muka sa maliliit nitong balikat. Hindi para sa iyo, Mateo, bulong niya sa isip. Hindi ko hahayaang lumaki ka sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Hindi ko hahayaang makinabang sila sa paghihirap natin. Bawiin ko ang lahat. Bawiin ko ang buhay na ninakaw nila sa atin. Kinabukasan, ibang Elara ang bumangon. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, ngunit may kasama na itong isang bakal na determinasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagod at kalungkutan, kundi isang malamig at mapanuring tingin. Lumabas siya para mag-almusal. Nadatnan niya si Celia sa kusina, naghahanda ng kape. Magandang umaga, anak. Bati nito. Ngumingiti pa rin. Ngumiti pabalik si Elara. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang umaga po, Nay. Lumapit siya rito. Ang bawat kilos ay kalkulado. Nay, naisip ko po kagabi. Tama po si Tatay Rodrigo. Kailangan ko pong magtrabaho ng mas maigi. Kakausapin ko po yung amo ko sa karinderya. Tatanggapin ko na po yung alok niyang night shift para sa paglilinis. Mas malaki po ang bayad. Kailangan po talaga nating mahabol ang mga bayarin. Ang mukha ni Celia ay nagliwanag. Isang tunay na liwanag ng tagumpay at kasakiman. Hinawakan nito ang mga kamay ni Elara. Talaga, anak? Napakabuti mo, sabi ni Celia. Ang boses ay puno ng huwad na paghanga. Sigurado akong matutuwa si Joaquin kung nasaan man siya ngayon. Sige, gawin mo yan. Huwag kang mag-alala kay Mateo. Kami na ang bahala sa kanya. Tumango si Elara. Pinanatili ang kanyang pekeng ngiti. Oo, sabi niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa mga mata ng babaeng nagplano ng kanyang 5 taong impyerno. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat para magkaroon ng dahilan na manatili sa labas tuwing gabi. Para bantayan ang bawat kilos ninyo. Para tipunin ang bawat ebidensya na kailangan ko. Ang palabas ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, si Elara na ang magiging director.
Ang bawat araw ay naging isang entablado at si Elara ang pinakamagaling na aktres. Sa umaga, isinusuot niya ang maskara ng isang ulirang manugang, isang babaeng pagod, ngunit mapagpasalamat, baluktot ang likod sa pagtatrabaho, ngunit buo ang loob, natuparin ang kanyang obligasyon. Ngumingiti siya, tumatango, at sumasagot ng may paggalang, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang malamig na apoy ang nag-aalab, sinusuri ang bawat kilos, tinitimbang ang bawat salita ng mga taong nagkanulo sa kanya. Ang kanyang unang hakbang ay isinagawa niya sa ilalim ng kadiliman. Bago pa man tumilaok ang mga manok, ilang araw matapos niyang kumpirmahin ang katotohanan, dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Dala niya ang isang luma niyang cellphone, isa sa mga unang modelo na may touchscreen na matagal nang nakatago sa kanyang baul. Mahina na ang baterya nito, ngunit kung nakacharge ng buo, kaya nitong mag-record ng audio sa loob ng ilang oras. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang papalapit siya sa bodega. Ang dating takot ay napalitan ng malamig na kalkulasyon. Pinili niya ang isang siwang sa dingding na gawa sa kahoy malapit sa maliit at maruming bintana na natatakpan ng lumang sako. Maingat niyang ipinuwesto ang telepono sa pagitan ng mga halaman, itinago sa mga anino at pinindot ang record. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas na tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Isang maling galaw lang, isang tunog, at maaari siyang mabuking. Mabilis siyang bumalik sa loob ng bahay, humiga sa tabi ni Mateo, at ipinikit ang mga mata, hinahayaan ang kanyang paghinga na bumalik sa normal na ritmo bago pa man magising ang sinuman. Naging perpekto ang kanyang pag-arte sa hapunan. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng araw kung saan kailangan niyang umupo sa isang mesa kasama ang mga taong gusto niyang isumpa. "Kumain ka pa, Elara," sabi ni Celia. Inilalagay ang pinakamalaking piraso ng pritong isda sa kanyang plato. "Huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo dyan sa night shift. Ang payat-payat mo na." Tumingin si Elara sa isda. Tila abo ang lasa ng kanin sa kanyang bibig. Ngumiti siya. "Kailangan po, Nay, para po mas mabilis tayong makabayad, para po sa ikakatahimik nating lahat." Sinadya niyang bigyang diin ang salitang natin. Nakita niya ang panandaliang pagliwanag sa mga mata ni Celia. Si Rodrigo ay tahimik lamang na kumakain, ngunit ramdam ni Elara ang pagsang-ayon na panya nito sa katahimikan. "Salamat po sa pagkain," sabi ni Elara. Tila pagod na isinandal ang likod sa upuan. "Medyo masakit lang po ang ulo ko. Aakyat na po ako para makapagpahinga bago pumasok." Iyon ang kanyang naging routine. Nagpapakita siya ng labis na kapaguran, nagpapanggap na halos wala ng lakas para makipag-usap, para lamang maiwasan ang mga tanong at mabigyan ng sarili ng dahilan upang mapag-isa. Kinailangan niyang maghintay ng 2 araw bago niya nakuha ang pagkakataong bawiin ang telepono. Nagdahilan siyang magtatapon ng basura sa likod bahay sa oras na alam niyang abala ang lahat sa panonood ng teleserye. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang makuha niya ang telepono. Mabuti na lang, naroon pa rin ito, hindi nagalaw. Sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at bintana. Isinaksak niya ang earphones, huminga siya ng malalim bago pinindot ang play. Sa una, puro ingay lang ng hangin at mga kuliglig ang kanyang naririnig. Pagkatapos, may mga yabag, isang pamilyar na tunog ng pagbukas ng pinto. At pagkatapos, isang boses na hindi na niya narinig ng 5 taon, ngunit sariwang-sariwa pa rin sa kanyang alaala. "Naiinip na ako rito, Nay, parang preso." Ang boses ni Joaquin, nagrereklamo, walang bakas ng pagsisisi o kalungkutan, tanging inip at pagkainis. Napahigpit ang hawak ni Elara sa telepono. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang mga tainga. "Ano ka ba naman, Joaquin? Magpasalamat ka't ligtas ka rito," sagot ng boses ni Celia. "Kaysa naman hinahabol ka ng mga pinagkakautangan mo."
Ligtas? Araw-araw. Pare-pareho lang ang nakikita ko. Itong 4 na sulok ng bodega. At yung pagkain kagabi? Bakit tuyo na naman? Alam mo namang ayoko ng tuyo. Pagpapatuloy ni Joaquin sa pagrereklamo. Hindi makapaniwala si Elara sa kanyang naririnig. Siya, na halos hindi na kumakain ng maayos para lang makatipid. Siya, na tinitiis ang tirang pagkain sa karinderya. At heto ang kanyang asawa, nagrereklamo dahil sa tuyo. Gagawan ko ng paraan. Bukas, ipagluluto kita ng paborito mong adobo. Sabi ni Celia. Ang mahalaga, nagpapadala pa rin ng pera si Elara. Kailangan nating bilisan. Malapit na niyang mabayaran yung unang pinirmahan niya. Pagkatapos noon, gagawa ulit ako ng paraan. Ang huling mga salita ni Celia ay halos hindi na narinig ni Elara. Ang kanyang buong atensyon ay natuon sa boses ni Joaquin na muling nagsalita, puno ng kasakiman. Kailangan ko ng bagong cellphone. Nay, at bigyan niyo ako ng dagdag na pera. Boring dito. Kailangan ko ng libangan. Napatigil si Elara sa paghinga. Ang lalaking pinaghirapan niya. Ang dahilan kung bakit butot balat na siya ay hindi lang nagtatago. Nagpapasarap ito. Namumuhay na parang isang hari sa kanyang maliit na kaharian. Habang siya ang aliping nagtatrabaho para sa lahat ng kanyang luho. At doon, sa gitna ng mahinang audio recording, narinig ni Elara ang mga salitang tuluyang gumimbal sa kanyang mundo at nagkumpirma sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang malambing at mapag-arugang boses ni Celia na nagsasabi ng pinakamasakit na katotohanan, "Magtiis ka muna, anak. Kapag nabayaran na ni Elara ang lahat, malaya ka na." Ang mga salita ni Celia mula sa recording ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema ni Elara. Magtiis ka muna, anak. Kapag nabayaran na ni Elara ang lahat, malaya ka na. Hindi lang pala siya kasabwat, siya ang taga-aliw, siya ang taga-kumbinsi, at ang buong pag-iral ni Elara sa nakalipas na 5 taon ay nakasalalay sa isang malaking kapag. Hindi na sapat ang audio recording. Alam niyang kailangan niya ng isang bagay na mas matibay, isang bagay na pisikal, isang bagay na may pirma, ang kasunduan sa utang. Ang problema, alam niyang nasa ilalim ito ng kapangyarihan ni Rodrigo. Ang kanyang biyenang lalaki ay isang taong strikto at metikuloso sa kanyang mga gamit. Ang maliit na silid sa ibaba na nagsisilbing opisina nito ay laging nakalock. Doon nakatago ang lahat ng importanteng papeles ng pamilya. Imposible itong pasukin, ngunit ang salitang imposible ay nawala na sa bokabularyo ni Elara. Napalitan na ito ng determinasyon, nag-isip siya ng plano. Sa loob ng 1 linggo, maaga siyang umuuwi mula sa kanyang night shift. Palaging nagrereklamo ng pananakit ng likod o ulo. Ipinakita niyang unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Magpahinga ka na lang kaya muna, anak. Nag-aalalang sabi ni Celia isang gabi. Hindi po pwede, Nay, sagot ni Elara habang hinihilot ang kanyang sentido. Sayang po ang kikitain. 1 gabi lang po akong hihingi ng pahinga, bukas ng gabi, para lang po makabawi ng tulog. Iyon ang pain, at kinagat ito ni Celia. Ang kasakiman nito, ang naging kahinaan nito. Pumayag ito, basta't babawi si Elara sa mga susunod na araw. Nang sumapit ang gabing iyon, nagkulong si Elara sa kanyang silid kasama si Mateo. Hinintay niyang marinig ang pag-akyat ng kanyang mga biyenan sa kanilang silid sa itaas. Hinintay niyang marinig ang paghilik ni Rodrigo, isang tunog na dati kinaiinisan niya ngunit ngayoy musika sa kanyang mga tainga. Sa dahan-dahang kilos, bumaba siya. Ang bawat baitang ng hagdanan ay tila umuungol, at bawat ungol ay nagpapatindig sa kanyang mga balahibo. Ang buong bahay ay balot sa dilim, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing gabay niya.
Nakarating siya sa tapat ng pinto ng opisina ni Rodrigo. Nakalock, gaya ng inaasahan. Ngunit sa loob ng isang linggong pagmamasid, napansin niya ang isang ritual na laging ginagawa ng matanda. Bago pumasok, palagi nitong kinukuha ang isang lumang libro ng almanac mula sa bookshelf sa tabi ng pinto. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Elara ang libro. May isang susi na nakasingit sa pagitan ng mga pahina nito. Maliit at kinakalawang. Huminga siya ng malalim bago maingat na ipinasok ang susi sa seradura. Isang marahang pag-ikot, isang mahinang click, at bumukas ang pinto. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran at ginamit ang ilaw ng kanyang cellphone para makita ang daan. Ang silid ay maliit at masikip, puno ng mga kahon at isang lumang mesa na gawa sa nara. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer. Puro mga lumang resibo, mga titulo ng lupa, mga birth certificate, walang anumang papel ng utang. Pinagpawisan siya ng malamig. Baka naman wala rito, baka naman nasa bangko. Pero kung galing sa bangko, bakit kailangang itago? Napansin niya ang isang maliit na bakal na kahon sa ilalim ng mesa. Nakalock din. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang subukan niya ang parehong susi. Muli isang click. Bumukas ito. Naroon sa loob ang isang folder. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga dokumento. Nakasulat sa itaas ang loan agreement. Ngunit ang pangalan ng nagpautang ay hindi isang bangko. Ito ay Santillan Lending Services. Kilala ang pangalang iyon sa kanilang bayan. Kilala bilang pugad ng mga 5-6, mga loan shark na nagpapataw ng interes na nakakalula. At ang halaga, mas malaki pa sa sinabi sa kanya. Ngunit hindi iyon ang pinakagumulantang sa kanya. Sa ilalim ng mga loan agreement, may nakatagong mga papel, mga betting slip, mga resibo mula sa sabungan, mga listahan ng talo sa mga laro ng baraha na may pangalan ni Joaquin sa itaas. Doon na gumuho ang lahat. Ang utang na binabayaran niya ng kanyang dugo at pawis. Hindi ito utang mula sa isang naluging negosyo. Ito ay utang sa sugal. Ang karangalan na pinoprotektahan niya ay karangalan ng isang sugarol. Ang kahihiyan ay binalot sa isang magandang kasinungalingan at ipinasa sa kanya para akuin. Naramdaman niya ang isang matinding pandidiri. Pandidiri para kay Joaquin, para sa pamilya nito, para sa sarili niya, sa pagiging napakatanga. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at isa-isang kinunan ng litrato ang bawat pahina, ang bawat dokumento. Bawat pag-click ng kamera ay tila isang pagtibok ng kanyang puso. Nasa kalagitnaan siya ng pagkuha ng litrato sa huling pahina nang makarinig siya ng kalabog mula sa itaas, sinundan ng mga yabag. Papababa. Si Rodrigo. Nagpanik si Elara. Wala siyang mapagtaguan. Mabilis niyang ibinalik ang mga papel sa folder, isinara ang kahon, at itinulak ito pabalik sa ilalim ng mesa. Walang oras para i-lock. Tumakbo siya sa likod ng makapal at lumang kurtina sa bintana. Pinigil ang kanyang paghinga at ipinikit ang mga mata. Bumukas ang pinto ng opisina. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa sahig. Nakita ni Elara ang anino ni Rodrigo at pagkatapos ay ang kanyang mga paa na pumasok sa silid. Huminto ito. Akala ko nandito ko iniwan ang salamin ko. Bulong nito sa sarili, halatang naiinis. Narinig ni Elara ang pagbukas at pagsara ng mga drawers sa mesa. Ang bawat tunog ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Panay ang dasal niya na sana'y huwag nitong mapansin ang bakal na kahon, na sana'y huwag nitong mapansin ang kahit anong pagbabago. Ilang segundo na, tila isang kawalang hangganang lumipas. Pagkatapos, narinig niya ang mga yabag na papalabas at ang pagsara ng pinto. Narinig niya itong umakyat muli ng hagdan. Naghintay pa si Elara ng isang buong minuto bago siya naglakas loob na gumalaw. Nanginginig ang buo niyang katawan. Muntik na. Mabilis niyang nilak ang kahon at ang pinto. Ibinalik ang susi sa libro
at walang ingay na umakyat pabalik sa kanyang silid. Nang makahiga na siya sa kama, ligtas sa dilim, tiningnan niya ang mga litrato sa kanyang telepono. Nilakihan niya ang isang sulat kamay sa gilid ng isa sa mga betting slip. Hindi ito sulat kamay ni Joaquin. Ito ay pamilyar, formal. Ang sulat kamay ng isang matandang babae. Isang maikling tala. Kailangang magawa ng paraan. Ang anak ko ang pinakamahalaga. Ang sulat kamay ni Celia. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Elara. Hindi lang kasabwat si Celia. Hindi lang siya taga-aliw. Siya ang utak sa likod ng lahat. Ang sulat kamay ni Celia ay tila isang tatak na nakapaso sa isipan ni Elara. Hindi na ito isang simpleng kwento ng panloloko ng isang asawa at pagkonsinti ng mga magulang. Ito ay mas malalim, mas madilim, mas masalimuot. At sa pinakasentro ng lahat, naroon ang babaeng tinawag niyang nanay. Ang lumang cellphone ay hindi na sapat. Ang audio quality nito ay mahina at ang baterya ay madaling maubos. Kailangan niya ng isang bagay na mas malinaw, mas maliit at mas matagal. Ginamit niya ang kakarampot na perang itinabi niya para sa biglaang pangangailangan ni Mateo at bumili online ng isang maliit na voice-activated recording device. Ito ay kasing laki lang ng isang butones. Madaling itago. Ang paglalagay nito sa bodega ay mas mapanganib kaysa sa nauna. Alam na niya ngayon kung sino ang kanyang kalaban. Isang babaeng tuso at mapagmasid. Isang umaga, habang nagwawalis sa likod bahay, sinadya niyang itapon ang panungkit ng basura malapit sa pader ng bodega. Nang yumuko siya para kunin ito, mabilis niyang idinikit ang maliit na device sa ilalim ng pasamano ng bintana, sa parte kung saan ito natatakpan ng mga gumagapang na baging. Wala pang 5 segundo, ngunit sa 5 segundong yon, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Kinailangan niyang maghintay ng 2 araw. 2 araw ng perpektong pag-arte, ng mga pilit na ngiti, at ng mga gabing halos hindi siya makatulog sa nerbiyos at galit. Sa wakas, nakuha niya ang pagkakataong bawiin ang device. Sa kalaliman ng gabi, sa seguridad ng kanyang silid, isinuot niyang muli ang earphones. Ang liwanag lamang mula sa screen ng cellphone na konektado sa device, ang nagsisilbing ilaw. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Ang tunog ay mas malinaw ngayon. Naririnig niya ang bawat kaluskos, bawat buntong hininga, at pagkatapos, nagsimula ang pag-usap, isang pag-usap na tuluyang dudurog sa anumang natitirang piraso ng kanyang puso. Masyado na itong matagal, Nay. Ayoko na. Ito ang boses ni Joaquin, puno ng pagkabagot at pagkainip. Mas malakas at mas malinaw kaysa dati. 5 taon na akong nagtatago dito na parang daga. Hanggang kailan ba ito? Sabi mo sandali lang. Konting tiis na lang, Joaquin. Huwag kang mainipin. Sagot ni Celia. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Mas malaki na ang kinikita ni Elara ngayon. Malapit na nating masabi na bayad na ang lahat. Bayad? Nay, matagal nang bayad yung totoong utang ko. Itong hinihingi natin sa kanya ngayon, pangluho na lang natin to. Napahawak si Elara sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Kaya pala ayaw ipakita ni Rodrigo ang mga papeles. Ang utang ay isang ilusyon na lamang. At anong gusto mong mangyari? Tumaas ang boses ni Celia. Bumalik ka sa labas at magpakulong? O mas masahol pa, hanapin ka ng mga tauhan ni Santillan at gawin kang halimbawa? Yan ba ang gusto mo para sa sarili mo? Hindi. Pero, hindi ko naman sinabing patayin ako. Sigaw ni Joaquin. Ang plano ko lang noon ay magtago. Magtago hanggang sa makalimutan na nila ang utang ko. Ikaw ang nag-isip ng lahat ng kabaliwang ito. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa recording. At pagkatapos, nagsalita si Celia. Ang boses niya ay bumaba, naging malamig na parang yelo, at puno ng isang kapangyarihang
Hindi pa naririnig ni Elara kailanman. Oo, ako nga. Pag-amin nito. Ako ang nag-isip ng lahat ng ito para sa'yo dahil duwag ka. Dahil wala kang ibang alam gawin kundi tumakbo. Ano ang gagawin mo ha, Joaquin? Magtatago habang buhay? Kakain ng tira-tira? Hindi ko papayagan yan. Hindi ko hahayaang magdusa ang nag-iisa kong anak. Naramdaman ni Elara na tila may kung anong umaakyat sa kanyang lalamunan. Ang babaeng nag-aalaga sa kanya, ang babaeng nagdadala sa kanya ng pagkain, ang babaeng yumayakap sa kanya kapag umiiyak siya. Siya pala ang arkitekto ng kanyang impyerno. Ako ang nagplano ng pagkamatay mo, pagpapatuloy ni Celia. Ang bawat salita ay tila isang punyal. Ako ang gumawa ng pekeng death certificate. Ako ang nag-imbento ng mas malaking utang para hindi lang tayo makabayad, kundi para mayroon ka ring magandang buhay pagkatapos ng lahat ng ito. At ako ang nagpanggap na nagdadalamhati para paniwalain ang tangang si Elara. Kaya huwag kang reklamador dahil lahat ng ito, lahat ng pagod niya, lahat ng luha niya, lahat ng yan ay para sa'yo. Hindi na napigilan ni Elara. Tumakbo siya papunta sa banyo at sumuka. Halos walang laman ang kanyang sikmura kundi asido. Nanginginig siyang napasandal sa pader. Ang earphones ay nakasabit pa rin sa kanyang mga tainga. Ang boses ni Celia ay hindi na boses ng isang ina. Ito ay boses ng isang halimaw. Nang bumalik siya sa kama, nanginginig pa rin, ipinagpatuloy niya ang pakikinig. Ang kanyang pagkasuklam ay napalitan ng isang bagong emosyon, takot. At siguraduhin mong hindi ka gagawa ng kahit anong katangahan, Joaquin. Marahan ngunit may diin, nababala ni Celia. Huwag na huwag kang magpapakita kahit kanino. Dahil sa oras na magsimulang magduda si Elara, sa oras na may makaalam nito, isipin mo na lang kung anong pwedeng mangyari. May panandali ang katahimikan. Ayokong madamay si Mateo sa gulo. Pagtatapos ni Celia, ang pangalan ng kanyang anak, ang pangalan ng kanyang inosenteng anak, binanggit sa gitna ng kanilang maruming plano. Hindi ito isang simpleng babala para kay Joaquin. Ito ay isang banta. Isang mensaheng nakatago sa pagitan ng mga salita. Isang mensaheng malinaw na naintindihan ni Elara. Kung malalaman niya, kung sisisrain niya ang kanilang plano, si Mateo ang magiging kapalit. Napahawak si Elara sa kanyang puso. Ang silid ay tila umikot. Ang pakiramdam ng pagiging biktima ay biglang nawala. Napalitan ito ng pakiramdam ng isang hayop na nasukol sa isang kulungan at ang anak nito ay nasa labas, abot kamay ng mga mangangaso. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa pera o para sa katarungan. Ito ay para sa buhay ng kanyang anak. Ang banta sa buhay ni Mateo ay nagbago ng lahat. Ang galit na nag-aalab sa dibdib ni Elara ay nabalutan ng isang nagyeyelong takot. Bawat tingin ni Celia, bawat paghaplos nito sa ulo ni Mateo, bawat pag-aalok nito ng pagkain, lahat ay may kasamang bagong kahulugan. Hindi na ito pagpapanggap ng isang mapagmahal na lola. Ito na ang banayad na pagpapaalala ng isang taong may hawak ng alas. Ang bahay na dating kulungan lamang ay naging isang hawla na may nakatagong mga patibong. Ang bawat salita ay kailangan niyang timbangin. Ang bawat kilos ay kailangan niyang pag-isipan. Isang maling hakbang at maaaring si Mateo ang mapahamak. Nagbago ang kanyang diskarte. Mula sa pagiging tiktik na naghahanap ng ebidensya, naging isa siyang inang desperadong protektahan ang kanyang anak. Ang mga litrato at audio recording sa kanyang cellphone ay naging isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Kailangan niyang mailabas ang mga ito. Kailangan niya ng tulong. Naalala niya si Ana, ang kanyang matalik na kaibigan noong high school na ngayon, ay nagtatrabaho bilang isang paralegal sa isang maliit na law firm sa kabilang bayan. Si Ana lang ang maaari niyang pagkatiwalaan. Isang hapon, habang naglalaro si Mateo sa sala,
At nanonood naman ng TV si Celia, nagpaalam si Elara na bibili lang ng gamot para sa kanyang pananakit ng ulo. Sasama ako. Mabilis na alok ni Celia, tumatayo na mula sa sopa. Naku, Nay, wag na po. Pigil ni Elara. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Saglit lang po ako sa butika sa kanto. Gusto ko na ring maglakad-lakad para mahanginan. Bantayan niyo na lang po si Mateo. Tinitigan siya ni Celia. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Ilang segundong katahimikan na para kay Elara ay isang kawalang hanggan. Sa huli, tumango ito. Sige, pero huwag kang magtatagal. Magdidilim na. Nakahinga ng maluwag si Elara. Pagkalabas ng bahay, hindi siya dumiretso sa botika. Lumiko siya sa isang eskinita at naglakad ng mabilis papunta sa pinakamalapit na computer shop. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinokopya niya ang lahat ng files mula sa kanyang cellphone papunta sa isang maliit at bagong biling USB flash drive. Pagkatapos, binura niya ang lahat ng ebidensya mula sa kanyang telepono. Lahat. Ang USB ang kanyang tanging alas. Nang papalabas na siya ng computer shop, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Celia. Nasaan ka na? Umiiyak si Mateo. Hinahanap ka. Kinabahan si Elara. Pabilis ng pabilis ang kanyang mga hakbang pauwi. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Celia na karga-karga si Mateo na namumugto ang mga mata. Saan ka ba galing? Tanong ni Celia. Ang tono ay hindi na nag-aalala, kundi nag-uusisa. Ang sabi mo sa botika ka lang. Pasensya na po, Nay. Dumaan na rin po ako sa palengke. May nakita po akong murang isda. Pagsisinungaling ni Elara. Ipinakita ang isang maliit na supot na may lamang 2 pirasong galunggong na binili niya para lang may maipakita. Kinuha ni Celia si Mateo at ibinigay sa kanya. Ngunit bago pa man niya ito makuha ng tuluyan, biglang sinabi ni Celia, pahiram ng cellphone mo. May tatawagan lang ako, lubat na kasi ako. Nanigas si Elara. Ang kanyang cellphone, kahit nabura na niya ang mga files, mayroon pa ring bakas. Ang history ng pagpunta niya sa computer shop, ang mga text. Naku, Nay, lobat na rin po ako. Kakapatay lang po kanina. Muli niyang pagsisinungaling. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Celia. Hindi ito nagsalita, ngunit sapat na ang tinging iyon para malaman ni Elara na hindi ito naniwala. Mula ng araw na yon, lalong humigpit ang pagbabantay sa kanya. Palaging nakabuntot sa kanya si Celia. Kung hindi man, palagi itong nagtatanong kung nasaan siya, sino ang kausap niya. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng pinggan, naramdaman niyang may tao sa kanyang likuran. Paglingon niya, nandoon si Celia, tahimik na nakamasid. May problema ba, Nay? Tanong ni Elara. Ngumiti lang si Celia. Wala naman. Tinitingnan ko lang kung gaano kakasipag. Alam mo, Elara, dapat mag-ingat palagi. Lalo na si Mateo. Ang mga bata, sakitin. Minsan, isang simpleng lagnat lang, delikado na, o kaya sa paglalaro sa labas, baka madapa. O masagasaan, mahirap na ang panahon ngayon. Ang bawat salita ay isang patalim na bumaon sa puso ni Elara. Ito na yon, ang hindi direktang pagbabanta, desperado na si Elara. Itinago niya ang USB sa pinakaligtas na lugar na naiisip niya, sa loob ng isang lumang laruang kotse ni Mateo na sira na at hindi na nito pinapansin. Ngunit paano niya ito mailalabas ng bahay? Paano niya makokontak si Ana? Isang hapon, habang nagliligpit siya ng mga laruan ni Mateo, pumasok si Celia sa silid. Ano yan? Tanong nito. Nakaturo sa USB na aksidenteng nahulog mula sa laruang kotse. Mabilis itong dinampot ni Elara. Wala po. Lumang gamit lang po sa eskwela. Hindi sumagot si Celia. Tinitigan lang nito ang USB sa kanyang kamay.
Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha nito. Ang nangiti ay napalitan ng isang malamig at mapanuyang tingin. "Itago mong mabuti yan," sabi ni Celia sa mahinang boses. "Baka mawala." At pagkatapos, tumalikod na ito at lumabas ng silid. Iniwan si Elara na nakatayo, nanginginig. Hawak-hawak ang tanging ebidensya na maaaring magpalaya sa kanya. Ngunit siya ring maaaring maging dahilan ng kanyang kapahamakan. Alam na niya, alam na ni Celia na may alam siya. Ang bitag ay nagsara na. Ang ngiti ni Celia ay isang hatol. Simula ng sandaling iyon, ang tensyon sa loob ng bahay ay naging halos solidong bagay na maaaring hiwain ng kutsilyo. Ang mga araw ng pagpapanggap ay tapos na. Ngayon, ang namamagitan na sa kanila ay isang digmaan ng katahimikan, isang labanan ng mga titig, ng mga hindi sinasabi, at ng mga nakatagong banta. Kinabukasan, paggising ni Elara, naramdaman niya agad na may mali. Ang karaniwang ingay mula sa kusina ay wala. Pagbaba niya, nadatnan niya sina Celia at Rodrigo na nakaupo sa sala. Naghihintay. Hindi sila nanonood ng TV. Hindi sila nagbabasa ng dyaryo. Nakatingin lang sila sa kanya. "Magandang umaga," bati ni Elara. Ang boses ay naging basag dahil sa kaba. "Umupo ka, Elara," utos ni Rodrigo. Ang boses nito ay hindi na tahimik. Ito'y may bigat at awtoridad na ngayon lang niya narinig. Umupo si Elara sa silyang nasa tapat nila. Hinanap ng kanyang mga mata si Mateo, ngunit wala ito. "Nasaan po si Mateo?" tanong niya. Ang takot ay nagsisimula nang kumalat sa kanyang dibdib. "Nasa labas. Naglalaro kasama ng mga pinsan niya. Dinala ko muna sa kapatid ko," sagot ni Celia. Ang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. "Para makapag-usap tayo ng masinsinan, tayong tatlo lang." Ang puso ni Elara ay nagsimulang dumagundong. Inilapag ni Celia ang isang bagay sa lamesita sa kanilang pagitan. Isang maliit na bagay na gawa sa itim na plastik, ang USB. Naramdaman ni Elara na tila hinigop lahat ng hangin mula sa kanyang baga. "Papaano? Akala mo ba tanga ako, Elara?" sabi ni Celia. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. "Habang mahimbing kang natutulog kagabi, kinuha ko lang naman ang laruan ni Mateo. At nakita ko itong maliit na bagay na ito. Maganda ang laman, mga litrato, mga boses, napakagaling." Hindi na nagkunwari si Elara. Wala nang saysay. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay sumabog. "Mga hayop kayo! 5 taon! 5 taon niyo akong ginawang tanga. Ginawa niyo akong alipin para lang sa sugarol niyong anak." Isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Galing kay Celia. Napakabilis, napakalakas. Nalasahan ni Elara ang dugo sa kanyang labi. "Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang anak ko," sigaw ni Celia. Ang mukha ay nag-iba na. Nagmistulang isang halimaw. "Oo, ginawa namin ang lahat ng iyon. At ano ngayon? Anong gagawin mo? Isusumbong mo kami?" "Kanino?" Kinuha ni Celia ang USB at, sa harap mismo ng mga mata ni Elara, binali ito sa dalawa. Ang tunog ng nababasag na plastik ay kasabay ng pagguho ng lahat ng pag-asa ni Elara. "Wala ka ng ebidensya," sabi ni Celia. Ibinabato ang mga piraso ng USB sa sahig. "May mga kapitbahay na nakakita." "Sino-sino? Si Marites, ang tsismosa?" Tumawa si Celia, isang tawang walang kagalakan. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang kagalang-galang na pamilya? O ang isang baliw na babaeng pagod lang sa katatrabaho at kung ano-ano na ang nakikita? Sa unang Sa unang pagkakataon, nagsalita si Rodrigo. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Tapos na ang pagpapanggap, Elara. Alam na namin na alam mo na.
At alam mo na rin ngayon na alam namin. Kaya heto ang pagpipilian mo. Mananatili ka rito, magtatrabaho, at ititikom mo ang bibig mo. Huminto ito. Tinitigan siya ng diretso sa mata o mawawala si Mateo. Hindi niyo magagawa yan, sigaw ni Elara. Ang luha ay bumubuhos na sa kanyang mga mata. Anak ko siya. At apo namin siya, ganti ni Celia. Madali lang gumawa ng kwento. Sasabihin naming isa kang masamang ina. Pabaya. Laging wala. At kami, ang mapagmahal na mga lola at lolo, ang kukuha sa kanya para sa kanyang kapakanan. Maniwala ka sa akin, Elara. Marami kaming pera ngayon dahil sa'yo. Kayang-kaya naming kumuha ng pinakamagaling na abogado. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Tama sila. Sino siya para labanan sila? Isang hamak na tagahugas ng pinggan laban sa isang pamilyang marunong magplano, marunong magsinungaling, at handang gawin ang lahat. Hindi. Pakiusap niya. Ang kanyang galit ay napalitan ng ganap na desperasyon. Parang awa niyo na. Ang awa ay para sa mga karapat-dapat, sabi ni Celia. Tumayo ito at kinuha ang telepono ni Elara mula sa bulsa nito. Akin na muna ito. At simula ngayon, hindi ka nalalabas ng bahay maliban na lang kung papunta ka sa trabaho. At ako ang maghahatid sundo sa'yo. Naiintindihan mo? Hindi sumagot si Elara. Tumingin lang siya sa sahig, sa mga basag na piraso ng kanyang tanging pag-asa. Sumagot ka, sigaw ni Rodrigo. Oo po? Halos hindi marinig na sagot niya. Mabuti. Ngayon, umakyat ka sa kwarto mo at huwag na huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag. Parang isang robot na tumayo si Elara. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Habang paakyat siya ng hagdan, narinig niya ang mahinang pagtawa ni Celia sa kanyang likuran. Pagpasok niya sa kanyang silid, narinig niya ang tunog ng susi sa seradura. Nilock siya. Isinandal niya ang sarili sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa katahimikan ng kanyang kwarto, sa loob ng bahay na naging kanyang bilangguan, umiyak siya. Umiyak siya ng walang tunog. Ang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Ang sakit, ang galit, ang takot, ang pagkabigo. Lahat ay nagsama-sama sa isang malaking alon ng kawalan ng pag-asa. Wala na ang lahat. Nawala ang kanyang ebidensya, nawala ang kanyang kalayaan, at ang pinakamasakit sa lahat, hawak nila ang buhay ng kanyang anak. Sinilip niya ang labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa dilim na bumabalot sa kanyang puso. Pakiramdam niya, ito na ang katapusan. Wala na siyang magagawa. Sila na ang nanalo. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang maliit na alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang bagay na kinalimutan na niya dahil sa pagmamadali at sa pag-asang sapat na ang US. Ang luma niyang cellphone, ang unang ginamit niya para mag-record. Hindi niya ito itinapon. Hindi niya ito isinama sa mga gamit na binenta niya. Matapos niyang gamitin, sa takot na baka may makakita, itinago niya ito. Itinago niya ito sa isang lugar na imposibleng hanapin ni Numan. Sa isang lugar na puno ng alikabok at mga alaala. Sa ilalim ng isang maluwag na tabla sa sahig ng bodegabing pampanga. Ang alaala ng lumang cellphone ay tila isang maliit na kandila na biglang sinindihan sa gitna ng isang madilim na kuweba. Sa loob ng ilang oras, nanatili si Elara sa sahig. Hinahayaan ang alon ng kawalan ng pag-asa na tangayin siya. Ngunit ang munting liwanag na yon ay hindi namatay. Patuloy itong nag-alab. Unti-unting tinutunaw ang yelo ng takot sa kanyang puso. At pinapalitan ito ng isang bagong apoy. Isang apoy na mas mainit at mas mapanganib kaysa dati. Hindi pa tapos ang laban. Mayroon pa siyang isang baraha. Ang huli niyang pagkakataon. Tumayo siya. Ang mga luha ay natuyo na sa kanyang mga pisngi.
Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong determinasyon. Kailangan niyang makalabas ng silid. Nilapitan niya ang kanyang mga gamit. Kinalkal niya ang isang maliit na kahon kung saan nakatago ang kanyang mga lumang palamuti sa buhok. Naroon ang hinahanap niya, isang manipis, ngunit matibay na hairpin. Kinuha niya ito at binaluktot hanggang sa maging tuwid ang isang dulo. Lumapit siya sa pinto at lumuhod. Ang seradura ay luma. Isa sa mga karaniwang doorknob lock. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapasok niya ang dulo ng hairpin sa maliit na butas. Narinig niya ang mahinang paghilik ni Rodrigo mula sa kabilang silid. Si Celia ay nasa baba. Nanonood ng TV, dinig niya ang tunog nito. Kailangan niyang maging mabilis at tahimik. Paulit-ulit niyang sinundot at inikot ang hairpin. Pawis ang namuo sa kanyang noo. Sa bawat segundong lumilipas, lalong lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Akala niya ay hindi na niya ito magagawa. Nang bigla, may narinig siyang isang mahinang click. Napahawak siya sa doorknob. Dahan-dahan niya itong inikot. Hindi na ito nakalock. Nagtagumpay siya. Hindi mo na siya lumabas. Naghintay siya hanggang sa marinig niyang umakyat na rin si Celia para matulog. Nang ang buong bahay ay nababalot na sa katahimikan, maliban sa mga hilik ng kanyang mga biyenan, doon na siya kumilos. Parang isang anino, gumapang siya palabas ng silid at bumaba ng hagdan. Bawat hakbang ay pinag-aralan, bawat galaw ay maingat. Pagdating sa labas, ang lamig ng gabi ang sumalubong sa kanya. Dumiretso siya sa bodega. Ang pinto ay nakapadlock. Ngunit alam niyang laging may ekstrang susi na nakatago sa ilalim ng isang malaking paso sa tabi nito. Nakuha niya ito. Pagpasok sa loob ng bodega, ang amoy ng alikabok, anay, at isang pamilyar na pabango ng lalaki ang kanyang nalanghap. Ang pabango ni Joaquin. Nandidiri siyang umiling. Hindi ito ang oras para doon. Gamit ang liwanag mula sa buwan, hinanap niya ang lugar kung saan niya itinago ang telepono. Sa isang sulok, sa ilalim ng mga lumang kahoy, naroon ang isang tabla na medyo nakaangat. Itinaas niya ito. At doon, nakabalot sa isang lumang basahan, naroon ang luma niyang cellphone. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang baterya ay nasa 3% na lang. Nagdasal siya na sana'y gumana pa. Nang buksan niya ang audio files, naroon pa rin ito, ang unang recording. Ang pag-uusap ni Joaquin at Celia. Ang pagrereklamo ni Joaquin sa pagkain. Ang mga salita ni Celia na magtiis ka muna anak. Hindi ito kasing linaw ng ebidensya sa USB. Wala rito ang pag-amin ni Celia na siya ang utak. Ngunit naririto ang boses ni Joaquin. Isang patunay na buhay siya. At iyon, sa ngayon, ay sapat na. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niya ng tulong. Pero kanino? Hindi niya maaring tawagan ng pulis. Sasabihin lang nilang, away pamilya ito. Kailangan niya ng isang taong malapit. Isang taong makikinig. Si Aling Marites. Mabilis siyang lumabas ng bodega, nilock ito at ibinalik ang susi. Dumiretso siya sa bakod na naghihiwalay sa kanilang lote at sa lote ni Aling Marites. Kumuha siya ng isang maliit na bato at ibinalot ito sa isang piraso ng papel na kinuha niya mula sa bulsa. Isang lumang resibo. Ginamit niya ang uling mula sa isang paso para magsulat ng isang salita. Tulong. Itinapon niya ito sa yero ng bubong ng kusina ni Aling Marites. 1 beses, 2 beses. Sa ikatlong pagbato, narinig niya ang pagbukas ng bintana. Nakita niya ang ulo ni Aling Marites na sumilip. Sino yan? Ako po, bulong ni Elara. Si Elara. Diyos ko, Elara, anong ginagawa mo dyan? Akala ko'y magnanakaw. Aling Marites, parang awa niyo na po, tulungan niyo ako. Pakiusap ni Elara. Ang boses ay nanginginig. Wala na po akong ibang malalapitan. Nakita ni Marites ang desperasyon sa mukha ni Elara. Ang pagiging tsismosa nito ay napalitan ng tunay na pag-aalala. Anong nangyari? Halika, umakyat ka rito sa bakod. Sa tulong ni Marites, nakaakyat si Elara sa bakod.
Pagkababa niya sa kabilang lote, doon na siya tuluyang napahagulgol. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa simula hanggang sa paglak sa kanya sa silid. Hindi makapaniwala si Marites, ngunit nakita niya ang katotohanan sa mga mata ni Elara. Walang hiya sila, sabi ni Marites, nanggigigil. Kailangan nating tumawag ng pulis. Hindi po pwede, sabi ni Elara. Itatanggi lang nila ang lahat. At si Mateo, hawak po nila si Mateo. Kailangan natin ng plano. Isang patibong. Tinitigan ni Elara si Marites. At kailangan ko po ang tulong ninyo. Ilang minuto silang nag-usap ng pabulong sa ilalim ng puno ng bayabas. Binuo nila ang isang mapanganib, ngunit tanging paraan na naiisip nila. Bago bumalik si Elara, ibinigay niya ang lumang cellphone kay Marites. Itago niyo po ito, at bukas ng gabi, gawin niyo po ang pinag-usapan natin. Nakaakyat muli si Elara sa bakod at nakabalik sa kanyang silid nang hindi napapansin. Humiga siya sa kama at ipinikit ang mga mata. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may kasama na itong pag-asa. Kinabukasan, binuksan ni Celia ang pinto ng kanyang silid. Ang mukha nito ay nagpapahayag ng tagumpay. Oras na para magtrabaho, sabi nito. Tumingin si Elara sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang kanyang buong anyo ay sumisigaw ng pagsuko. Hindi na po ako papasok sa trabaho, Nay, sabi niya, ang boses ay basag. Suko na po ako. Nagulat si Celia. Gawin niyo na po ang gusto niyo. Pagpapatuloy ni Elara, umiiyak. Ibibigay ko na po sa inyo ang lahat. Mayroon po akong kaunting ipon sa bangko na hindi niyo alam. 10,000 piso. Huli na po yun. Kunin niyo na po. Basta't wag niyo lang pong sasaktan si Mateo. Ang mukha ni Celia ay dahan-dahang nagkaroon ng isang ngiti. Isang sakim at matagumpay na ngiti. Mabuti naman at natauhan ka. Mamayang gabi po, sabi ni Elara. Pagkakuha ko ng pera sa ATM, ibibigay ko po sa inyo, sa harap ninyong lahat, para matapos na ito. Ang sala ay naging isang teatro ng kasakiman. Ang ilaw mula sa bombilya sa kisame ay tila isang spotlight, nakatutok sa lamesita sa gitna, kung saan magaganap ang huling akto ng kanilang mahabang palabas. Si Celia ay nakaupo sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang postura ay parang sa isang reyna na naghihintay ng kanyang tributo. Si Rodrigo ay nakatayo sa tabi nito. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang muka ay seryoso at nagbabantay. Pumasok si Elara mula sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila may kadenang nakakabit sa kanyang mga paa. Ang kanyang muka ay blangko. Ang kanyang mga mata ay mapupungay. Perpektong larawan ng isang taong sumuko na sa laban. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang kayumangging sobre. Nakuha ko na, sabi niya sa mahinang boses, iniiwasan ang kanilang mga tingin. Nandito na ang pera. Mabuti, sabi ni Celia, may ngiti sa kanyang mga labi. Ipakita mo sa amin. Dahan-dahang lumapit si Elara sa lamesita. Ngunit bago pa niya mailapag ang sobre, huminto siya. Pero gusto ko siyang makita, sabi ni Elara, tumitingin sa dilim sa likod ng kanyang mga biyenan. Gusto kong marinig mula sa kanya na kapag ibinigay ko ito, titigilan niyo na kami ni Mateo. Nagkatinginan sina Celia at Rodrigo. Tila nag-usap sila gamit lang ang mga mata. Sa huli, tumango si Celia. Sige, para matapos na talaga ito. Sumenya si Celia sa madilim na pasilyo na patungo sa likod bahay. Ilang sandali pa, isang anino ang nabuo mula sa kadiliman. Lumabas ito sa liwanag. Si Joaquin. Mas mataba siya ngayon. Ang kanyang balat ay mas maputi, hindi nasisikatan ng araw. Ang kanyang buhok ay medyo mahaba. Ngunit siya pa rin iyon. Ang parehong mukha na minahal ni Elara. Ang parehong mga matang pinagkatiwalaan niya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nagkaharap sila.
Ang mga mata ni Joaquin ay umiiwas, puno ng pagkailang at hiya. Ngunit nakita rin ni Elara ang kislap ng kasakiman nang mapatingin ito sa sobrang hawak niya. Elara, bati nito, ang boses ay paos. Hindi sumagot si Elara. Tinitigan niya lang ito. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng isang malamig na pandidiri. Ito ang lalaking sinayang niya ng 5 taon ng kanyang buhay. Ibigay mo na ang pera, Elara. Sabi ni Joaquin, iniaabot ang kamay. At pangako, pagkatapos nito. Pagkatapos nito ano? Putol ni Elara. Ang boses ay biglang nagkaroon ng lakas. Malaya ka na. At kami ni Mateo ano? Magpapatuloy sa pagiging alipin ninyo. Nagulat si Joaquin sa biglaang pagbabago ng tono ni Elara. Maging sina Celia at Rodrigo ay napakunot ang noo. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Celia, nawawala na ang ngiti. Akala ko ba'y tapos na ang usapan? Oo, tapos na nga, sabi ni Elara. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Isang matapang at puno ng kahulugang na ngiti. Inilapag niya ang sobre sa mesa. Lahat ng pinaghirapan ko para sa inyo. Kinuha ni Celia ang sobre. Ang kasakiman ay bumalik sa kanyang mukha. Binuksan niya ito. Ngunit ang laman ay hindi pera. Ang laman ay mga pinutol-putol na papel ng dyaryo. Ano ang kalokohan ito? Sigaw ni Celia, inihagis ang mga papel sa sahig. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng malakas na tunog ng sirena ng sasakyan ng pulis. Papalapit at papalakas. Sinundan ito ng sunod-sunod na katok sa kanilang pinto. Barangay! Pulis! Buksan niyo ang pinto! Ang mukha ni Celia, Rodrigo at Joaquin ay biglang namutla. Napatingin sila sa bintana. Nakita ang mga umiikot na ilaw na pula at asul. Anong ginawa mo? Galit na tanong ni Rodrigo kay Elara, ngunit hindi na sumagot si Elara. Sa halip, mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na Bluetooth speaker, hindi mas malaki sa kanyang kamao. Pinindot niya ang isang button sa kanyang tagong cellphone na nasa kabilang bulsa. At mula sa speaker, umaling-aungaw sa buong sala ang isang pamilyar na boses. Naiinip na ako rito. Nay, parang preso. Ang boses ni Joaquin mula sa audio recording. Nanlaki ang mga mata ng tatlo. Patayin mo yan! Sigaw ni Joaquin. Akmang susugurin si Elara. Ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga tanod ng barangay, kasama si Aling Marites at 2 pulis. Nakita nila si Joaquin, buhay na buhay, nakatayo sa gitna ng sala. Nakita nila ang gulat at takot sa mukha ni Celia at Rodrigo. Ipinagpatuloy ng speaker ang pag-play ng recording. Magtiis ka muna, anak. Kapag nabayaran na ni Elara ang lahat, malaya ka na. Ang boses ni Celia. Ang ebidensyang hindi nila kayang itanggi. Napatingin si Celia kay Marites na nakatayo sa likod ng mga pulis, may ngiti ng tagumpay sa mga labi. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Elara. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Traitor ka! Sigaw ni Celia. Nilapitan ng mga pulis si Joaquin. Sumama po kayo sa amin. Sinubukan ni Joaquin na tumakbo, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga tanod. Habang pinuposas siya, napatingin siya kay Elara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at takot. Ngunit tiningnan lang siya ni Elara ng malamig. Sunod na nilapitan sina Celia at Rodrigo. Kayo rin po. Kasama po kayo sa investigasyon para sa fraud at estafa. Habang kinakabitan ng posas, si Celia ay hindi tumigil sa pagmumura at pagbabanta kay Elara. Si Rodrigo naman ay napayuko na lamang. Ang kanyang katahimikan ay tanda ng ganap na pagkatalo. Tumingin si Elara sa kanilang tatlo, ang pamilyang minahal at pinaglingkuran niya. Ngayon, sila'y mga kriminal na papunta sa kanilang selda. Tumingin siya sa paligid ng sala, ang entablado ng kanilang kasinungalingan. Lumapit siya sa kanila.
Sapat lang para marinig nilang tatlo. Tapos na ang palabas. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating maingay na bahay ng mga De Leon ay nababalot na ngayon sa katahimikan. Ang mga tsismis sa kanilang barangay ay unti-unti na ring humupa, napalitan ng mga bagong kwento. Ngunit para kay Elara, ang mga pagbabago ay higit pa sa katahimikan at pagkawala ng mga bulong-bulungan. Ang mga ito ay malalim at personal. Ang araw ng huling pagdinig sa korte ay isang maaliwalas na umaga ng Martes. Nakaupo si Elara sa loob ng korte, katabi si Aling Marites na hindi siya iniwan mula pa noong gabing iyon. Sa kabilang panig ng silid, nakita niya sina Joaquin, Celia at Rodrigo. Ibang-iba na ang kanilang mga itsura. Ang dating kumpiyansa at pagmamataas ay napalitan ng pamumutla at pagkabalisa. Dahil sa bigat ng mga ebidensya, ang audio recording, ang testimonya ni Elara at ni Marites, at ang mga dokumento ng utang sa sugal na narecover ng mga pulis, hindi na nakapalag ang pamilya De Leon. Hinatulan sila ng pagkabilanggo para sa mga kasong estafa, large-scale fraud at serious illegal detention. Habang inilalabas sila ng korte, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Joaquin ay puno ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Ang mga mata ni Rodrigo ay blanko. At ang mga mata ni Celia, puno pa rin ng galit na hindi namatay, isang pangako ng paghihiganti na alam ni Elara ay hindi na kailanman mangyayari. Ngunit wala nang naramdamang takot si Elara. Wala na ring galit. Tanging isang malawak na pakiramdam ng kapayapaan. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng sikat ng araw. Ipinikit ni Elara ang kanyang mga mata at dinama ang init nito sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang malaya siya. Hindi lang malaya mula sa isang kasinungalingan, kundi malaya mula sa bigat ng nakaraan. Ano na ang plano mo ngayon, Hija? Tanong ni Aling Marites, hinawakan ng kanyang kamay. Ngumiti si Elara, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Magsisimula po ulit. At iyon nga ang ginawa niya. Ibinenta niya ang bahay at lupa na sa ilalim ng batas ay napunta sa kanya bilang kabayaran sa lahat ng perang ninakaw sa kanya. Kumuha siya ng isang maliit na apartment sa kabilang bayan, malayo sa mga alaala ng Batangas, isang lugar na simple, tahimik at kanila lang ni Mateo. Ang natirang pera ay ginamit niya para magtayo ng isang maliit na karinderya. Hindi ito malaki, ngunit malinis at laging puno ng amoy ng masasarap na lutong bahay. Ang mga kamay na dati nagkalyo sa kakuhugas ng pinggan para sa iba, ngayon ay abala sa paghahanda ng pagkain para sa kanyang sariling negosyo. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, pumasok si Mateo, tumatakbo mula sa kalapit na eskwelahan. Ang kanyang pisngi ay mamula-mula at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Mama, may star po ako sa spelling. Masayang sabi nito. Iwinawagayway ang isang papel. Yumuko si Elara at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang galing-galing naman ng anak ko. Habang yakap niya si Mateo, napatingin siya sa paligid ng kanyang munting karinderya. Ang mga customer na kumakain at nagtatawanan, ang tunog ng mga sandok at tinidor, ang amoy ng bagong saing na kanin. Ito ang buhay na ipinaglaban niya. Isang buhay na simple, totoo, at puno ng pagmamahal. Hindi na niya kailanman binanggit kay Mateo ang tungkol sa tunay na nangyari sa ama nito. Para sa kanya, mas mahalagang lumaki ang kanyang anak na may pusong walang bigat at walang galit. Balang araw, kapag handa na ito, sasabihin niya ang katotohanan. Ngunit hindi ngayon. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na mga guhit sa kalangitan. Isang liwayway na baliktad, isang pagtatapos na siya ring simula. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat.
May mga peklat pa rin sa kanyang puso na marahil ay hindi na mawawala. Ngunit sa tuwing titingnan niya si Mateo, sa tuwing maririnig niya ang tawa nito, alam niyang kaya niyang harapin ang lahat. Hindi na niya kailangan ang mga sulat na walang sagot o ang mga pangakong napako. Ang tanging kailangan niya ay narito, sa kanyang mga bisig, ang kanyang lakas, ang kanyang pag-asa, ang kanyang kalayaan. At sa paglubog ng araw, sa loob ng kanyang munting karinderya, sa piling ng kanyang anak, tuluyan ng ngumiti si Elara. Isang nangiti ng isang babaeng nasaktan, lumaban, at sa wakas ay naghilom. Sa pagtatapos ng kwento ni Elara, malinaw na hindi lamang ito isang pagsisiwalat ng isang nakakagimbal na lihim, kundi isang patunay ng lakas ng isang ina na handang harapin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak. Mula sa pagiging isang biyudang lubog sa utang at pang-aapi ng pamilya ng asawa, unti-unti niyang natutunang gamitin ang talino at tapang upang ilantad ang katotohanang matagal nang itinago. Ang asawang inaakala niyang patay ay buhay pala at bahagi ng isang planong puno ng kasakiman at panlilinlang. Sa huli, ang mga taong umabuso sa tiwala at ginamit ang pamilya bilang maskara ay humarap sa nararapat na kaparusahan. Ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na ang kasamaan ay may hangganan at ang kabutihan, lalo na kapag pinatatakbo ng pagmamahal ng isang ina, ay laging may gantimpala. Bago tayo magtapos, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Elara, maglalakas loob ba kayong harapin ang katotohanan para protektahan ang inyong anak? At saan ba talaga nagmumula ang tunay na lakas ng isang tao? Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Kumusta kayo ngayon? Sana'y ligtas at maayos kayo at ang inyong pamilya. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments. Mahalaga sa akin ang bawat boses ninyo.